2, si Sir Ampol. Ampol po ba? Okay, so experienced trader. So nagti-trade na siya sa market. Okay. Okay, so yung iba po, nagti-trade na rin po ba kayo sa forex or zero knowledge talaga? Okay. So wag po kayo mahiya mag-comment or i-open yung mic nyo. Okay. So si Sir Ampol lang ata. Okay, yung experienced trader and the rest is newbie na siguro, 'di ba? So anyway, Sir Ampol, nung nagti-trade kayo sa forex market, ano po ba, okay, yung nagiging challenge nyo po? Okay. Nagkaka-profit po ba kayo or sometimes loss or ups and down lang yung trade? So paano po? Can you please give a little bit ano experience lang po dun sa lamang talo. Okay, so normal lang talaga 'yan na may mga losses tayo kapag trader tayo or manual trader tayo. Okay, so part of the game 'yan. So, 'wag tayong magpapaniwala sa nakikita natin sa Facebook na 100% na winning kapag trading. So, wala pong ganoon. So, mapa-forex, crypto, and stock, volatile po yung mga 'yan. Alright? So, may dalawa tayong option. We either buy or sell lang naman yung pipindutin natin. And ang target nating mga trader is magka-profit consistently and long term at the same time. Okay. Yeah, exactly, sir. Emotion, uh, nung nag-start din tayo sa trading, yan din talaga yung nagiging problema sa atin. Yun nga yung pag-uusapan natin for today, okay? Yun yung psychology in trading. Ano nga ba yung psychology in trading, 'di ba? So paano natin siya ma-apply? Paano tayo makakapag-adjust, okay? And paano natin malilimitahan yung emotion din natin at the same time, 'di ba? So kapag nag-deposit kasi tayo, sometimes is nagre-revenge trading tayo, 'di ba? Iniisip natin nakikita tayo kagad once we have deposit. Okay, so mali po 'yun. Alright. So dito kailangan lang talaga natin ng knowledge and skill and of course yung emotion din natin. Dapat makontrol natin. Okay? So ganun po yung nangyayari. Okay. So direct to the point na, 'di ba? Hindi na yung papaligoy-ligoy pa na may 100% strategy ako ituturo ko sa'yo. So wala po akong gano'n na 100% strategy. Okay. So ang dami ko na ring napanood na YouTube video, mga mentors din, okay, na napag-alaman natin na walang 100% strategy. Okay? Walang yung tinatawag na holy grail strategy. Okay? So, ituturo ko 'yun sa inyo yung pinakasimple which is the trading, system, okay, na dapat mong sundin kapag nagte-trade ka sa forex. Okay? Ayos ba? Alright, and recorded din 'tong, session natin sa mga hindi naka-attend, puwede niyo pong ulitin 'to. Alright? Ayun, so very active si Sir Paul. Okay, so gano'n lang. Kapag nagte-trades tayo, i-analyze natin ng mabuti, yung tini-trade natin and tips and advice, focus sa 1 to 2 pairs lang. Okay, pag-aralan mo yung behavior nung, pairs na tini-trade mo, okay? Huwag yung nagja-jump in ka, into a different, pairs, okay? Possible kasi na 'pag na possible kasi na mag-loss ka, 'di ba? Isipin mo ako na yung pinakamagaling na trader sa buong mundo, 'di ba? Dahil na-master ko na lahat ng pairs. So, hindi po gano'n. So, just master muna yung isang pairs. Okay, and idagdag mo na lang siya after na-master mo yung isang pairs. Okay? Alright. So, ayos ba? Okay. So, move on na tayo dun sa psychology in trading na magiging topic natin for today para ma-apply natin siya sa trading natin. Okay? So, pag-uusapan natin 'yan. Alright. Okay. Ayan, may mga trades din tayo, ayan. Mhm. Okay, so sa Telegram group natin meron din tayong lot sizing tips, money management or risk in money management. Okay, so makikita mo dito if ilan yung,
funds mo. Okay, if you have a $50 capital, ano mo nga ba yung mga high, low, and medium risk na pwede nating i-apply dun sa trades natin. So, yung yung lot size. If high risk, so mag-adjust ka 0.10. Okay? Sa mid risk, 0.05 lot. Sa low risk naman, 0.01. So, ang mas advisable is 0.01. Okay? Kapag maliit yung capital mo. Para hindi siya basta-basta masusunog. Okay? And once you check na nag-blue-blue na siya, pwede mo na siyang i-close. Okay? So, depende ulit yan sa strategy mo na ginagamit. Okay? If ang strategy mo is SMC or yung tinatawag na Smart Money Concept or ICT, supply and demand, ayan, yun yung mga very common strategy. Support and resistance, ano pa ba, order block strategy. If gumagamit ka naman ng indicator, exponential moving average. So, ang dami-dami. Okay? So, price action, okay? Which is yung inaalam mo lang yung trend ng market, samahan mo rin ng indicator, yung moving average, pwedeng-pwede po yun. So, the more na mas marami tayong nalalaman na strategy, the more na mas malawak, okay, yung market exposure natin. And may apply natin siya as a confluence natin sa trade natin. Di ba? Okay. So, dito guys, join lang kayo dito sa group natin. Okay, so nandito lahat ng basic to advanced learning. I-click mo lang yung link, papanoorin mo yung videos, and apply mo siya sa trades mo. Okay, so ito yung tinatawag ko sa inyo kanina na moving average. So maraming klase ng moving average. Kita niyo po ba guys? Okay, so may 50, 25, depende sa settings yan. Okay, so pwede niyo po yung ilagay doon sa indicator nyo. Okay, so nasa settings siya. And if hindi nyo pa napanood yung basic tutorial natin sa YouTube, so click nyo lang nandito. Okay, under Lady Lynn, isang content creator. Okay, so tayo yung nagiging personal coach sa mga viewers po niya. Okay, so mapapanood niyo po yan sa YouTube. Alright? Okay. So, let's go dito sa magiging main topic natin for today, yung risk management psychology in trading. Okay, so ayun nga, nabanggit nga ni Sir Ampol kanina is doon siya nahirapan or yung challenges niya sa emotion, 'di ba? So, na-experience din natin 'yan. Lahat tayo ma-experience 'yan. Okay? Okay, so ano nga ba si trading psychology? Okay? So if you can see here dito sa power presentation natin, trading psychology refers to all the human impulses that have effect on the market. Trading psychology is important discipline. Okay? So napaka-importanteng disiplina to that needs to be studied and understood by anyone na papasok sa forex trading or sa trading. Okay? So ang pinaka number one ditong rules is a self-mastery and emotional control. Sabi nga nila, 80% is psychology. Okay? So ano nga ba yung magiging definition natin ng psychology? Na-apply ba natin siya sa trade natin? Dahil tayo lang mismo yung nag-execute ng buy and sell natin. Okay, so sometimes kapag talo tayo, ang ginagawa natin is nagre-revenge trading tayo. 'Di ba? So naghahabol tayo ng profit. So kina-catch lahat natin ng profit. So sa tingin natin maka-catch natin siya. So hindi gano'n. Okay, hindi gano'n nagwo-work ang market. Okay, hindi mo kailangang mag-trade araw-araw if hindi siya kasama doon sa trading plan mo or sa plano mo mismo. Okay? So, ayan, emotional control are key to achieving consistency in that trading. Okay? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na dapat kasama siya sa trading plan nyo and strategy nyo at the same time. Okay? If hindi siya kasama sa strategy nyo, huwag kayo magti-trade. Okay? So, lifetime naman si market. Okay? So, mas mabuting hindi na lang mag-trade kaysa mag-loss. Di ba? So, most of what you do while you're trading takes place within your own mind. Okay? Dahil tayo nga, yung mismong trader, tayo mismo yung nag-execute. So, tayo yung sisisihin natin yung sarili natin, bakit tayo nag-loss or bakit din tayo nag-profit. Okay? So, tips and advice,
Kapag nag-loss ka, i-review mo lang, okay? I-review mo lang kung bakit ka nag-loss doon sa trades na 'yon, okay? And isa pa is kapag nagte-trade ka while you are doing testing, do small lot size or small lot size lang muna, okay? So, gano'n siya. Okay, so trading psychology is the perception change that you go through once you are actively in the market trading. Your own money, sarili nating pera, when trading on demo account, okay, it seems like it will be easy to make money. So tama 'yan, 'di ba? So sino dito yung nakapag-try ng demo account? Okay, yung mga nakapag-try na ng demo account. So wala pa, puro live. Ayun si sir. Okay. Okay, so nakapag-try ng demo account. So actually sa demo account kapag nag-start ka pa lang, pinag-aralan mo pa siya, dun ka nagkaka-profit. Pansin niyo po ba? Okay, dahil dun sa demo profit hindi mo naman sariling pera yon. Okay, hindi siya real money, kaya nga tinawag siyang demo. Okay, 'pag nakita natin iko-compare natin sa live trading, lagi tayong naglo-loss sa live trading, 'di ba? So magkaiba kasi yung emotion sa demo and magkaiba din yung emotion sa live trading, alright? Dahil iniisip mo sa perception natin as a human being, natural na sa atin na gano'n, okay, na iisipin natin na mapapalaki natin siya in just a matter of time, okay? Isang oras mapapalaki ko 'to, double ko or mafi-flip ko. So, nangyari na do'n is nagiging sugal na siya, guys, okay? Yes. Okay. So, nafi-feel natin 'yan, 'di ba, sa demo. And then kapag nag-live na tayo, doon naglo-loss na. Okay, so magkakaiba yung, emotion talaga kasi dahil sarili mo ng pera. Okay. So, mayroon nga tayong tinatawag na 90-90 rules, okay, yung 90 days. So, kapag newbie ka, 90 days na maglo-loss ka pa, okay, maglo-loss at maglo-loss ka. So, parang dini-discover mo pa lang 'yan, okay, sa 90 days na 'yan, okay. So, much better if newbie ka, try mo muna mag-demo or i-back test mo yung strategy na gagamitin mo. If ang winning rate niya is 60 to 80% or 50, all goods na 'yon, okay? Basta ang target mo as a trader, yung $100 mo or $50 mo is mapalaki mo siya consistently or ma-double mo siya in just 1 month or 2 months, kahit matagal siya, basta kumita, okay? So, based sa statistic lang naman 'yan, computein mo, 'di ba? So, mag-win ka ng 5 beses, okay? Mag-loss ka ng 5 beses, break even ang tawag do'n. Okay, walang talo, walang panalo. Okay, so ang target natin is mag-win tayo ng 5 beses, mag-loss lang tayo ng 3 beses. So yung winning percentage natin is mas mataas na, 'di ba? Okay. Okay, so gano'n. So tayo din, eto may account din tayo which is the 5,000. If makikita niyo ang laki din ng bagsak niya, 'di ba? So nakikita niyo 'to, yung 5,000 na kapital natin na USD. So up and down lang din siya, okay. Pero kung mapapansin niyo yung 5,000 is umaakyat siya and then biglang bumagsak. Pero ang target natin is umakyat pa rin siya, okay. So ito yung tinatawag na prop firm trading. So ituturo ko naman sa inyo 'to, guys, okay, sa mga next session natin kung paano 'yan, alright? Okay. So going back, trading and psychology, you make the first live trading and you start to feel, indecisive about when to take profit or cut your losses. So hindi mo alam ang gagawin mo kung saan ka mag-exit or kung saan yung target profit mo. So nagiging problema din natin 'yon. Okay, yung kinakabahan tayo, 'di ba? So pansin natin against na sa atin yung trade, okay, nagho-hoping tayo na sasang-ayon sa atin si market. So lagi natin tatandaan, guys, na walang pakialam si market sa atin. Hindi niya tayo kilala, okay, hindi niya alam kung gaano karami yung pera nating tini-trade, okay. Wala po siyang pakialam diyan. Gagalaw at gagalaw po siya kung saan niya gustong direksyon. Ang nagiging target
is tayong mga retail trader. So dalawang klase yan. We have a retail trader, tayong mga retail trader, and yung institutional trader or yung tinatawag na big banks or yung may mga malalaking pera. Okay? So nga kaya nga may tinatawag na liquidity. Okay? Yung liquidity para kunin yung mga losses natin para matalo tayo. So yun yung main target ng market para mag-loss tayo mga retail trader. So ang gagawin natin, mag-isip tayo like institutional trader. Okay? So kahit institutional trader, hindi yan basta-basta sinusugal or nagtitrade if wala doon sa kanilang strategy. Okay? Wala sa kanilang trading plan din. So ganun sila mag-isip, guys. Okay? So yung fund na yon napapalaki nila. Alright? So let's say may 1 million US dollar sila, kaya nilang palakin yun in just a matter of a month or a year. Depende sa trading goal nila. Okay, so tayong mga retail trader, pwede rin nating gawing mindset yon. Okay? Alright? Clear po ba? Okay. So kapag hindi kaya, okay, so sa tingin mo naglo-loss ka na, malapit na sa kalahati ng kapital mo, make sure na mag-cut losses ka. And then relax, chill ka muna. Relax and chill ka muna. Pag-isipan mo ng mabuti and next trade ulit, ganun. Okay, so huwag kang magre-revenge trading. Alright? So i-control mo yung emotion mo kasi baka mangyari is ma-depress ka lang, ikakaisip mo dun sa mga losses mo, 'di ba? Sasabihin mo sa sarili mo, "Ay, scam pala 'to, lagi ako natatalo." Okay? So ganun din yung naging mindset natin. Halos sumuko na tayo sa trading dati. Okay? Pero hindi gano'n, guys. So tuloy-tuloy lang. Okay? So lahat ng mga expert, nag-umpisa din 'yan as a newbie. Okay? So sa tingin ko dito, lahat tayo magiging expert in the future and handle din tayo ng mga malalaking funds. Okay? Puwede natin siyang panghanap buhay or part-time natin. And of course, ang kinaganda sa trading, puwede rin natin siyang maturo sa mga kakilala natin, friends and family. Okay? So ayan, word of the day, limit your emotion or control your emotion. Okay, so number 1 rule 'yan. Okay, so emotion of trading to understand and eventually conquer your trading psychology, you need to have true understanding of the major emotion. So may mga major emotion tayo dito sa trading. Okay, if nagla-live ka na, magigets mo rin 'to, 'di ba? So, this emotion mainly apply to trading a live account. So live account 'to, guys, hindi sa demo. Iba yung emotion ulit sa live, sa demo. Sa demo kasi hindi mo siya mawi-withdraw, kapag live, mawi-withdraw mo siya. Okay? So unang-una, greed. Okay? So only way to make consistent money in the market is by having patience. Ito yung wala sa atin. Okay? So sino na yung mga trader dito, 'di ba? 'Di ba, yung mga trader dito, wala tayong patience, basta pasok lang tayo ng pasok. Okay? So Asian session, papasok ka. New York session, papasok ka. London session, papasok ka. Lahat na ng session, gusto mong i-catch nga yung profit, 'di ba? Gusto mong mapalaki kaagad. So hindi gano'n dapat. Baguhin natin yung mindset natin kapag gano'n. So at least kumita tayo ng $5 to $10 a day, depende sa kapital natin. If mas malaking kapital natin, okay na yun, guys. Okay? Kinabukasan ulit. Alright? So pahinga tayo. Chill tayo, 'di ba? So yung $10 na yun, malaking bagay na rin yun kapag naipon or na-compound natin. Okay, so every month meron na tayong pangbayad ng bills or yung mga gusto nating bilhin, 'di ba? So ganun dito kumita sa trading, hindi yung nagmamadali tayo. So patience kailangan. Okay? So kung nakikita niyo dito sa picture, 'di ba? Nag-greedy na, 'di ba? Okay, and of course self-confidence. Okay, diyan na pumapasok yung overtrading. Okay, yung self-confidence, straight winning straight winning ka nitong week, 'di ba? So sa tingin mo master trader ka na sa buong mundo, gano'n. Sa tingin mo, 'di ba, na mas magaling ka pa sa ibang trader, 'di ba? Nag-self-confidence ka na kaya nag-overtrading ka.
Okay, yung kinita mo ng 1 week, puwedeng yang mag-loss in just 1 hour. Okay, so naranasan or na-experience na rin natin 'yon. Yung kinita natin ng whole week, nag-loss lang sa 1 minuto. So malaki din siya, okay. So kapag nag-overtrading ka, of course, loss ka, 'di ba? So hindi mo nga kailangan i-catch lahat ng profit or yung wave ng market, okay. And sometimes ito, mga commonly fear, okay, yung natatakot tayo sa position natin if tama ba or mali. Okay, so I think na-experience niyo na rin 'to, okay. So controlling risk per trade, okay, 'yan yung sinasabi ko lagi sa mga student ko and dun sa ginaganap nating mga Zoom session, okay. Yung pag-control, okay, ng trade, per trade. Ang highly advice ko, okay, kapag nagte-trade tayo, sa per trade natin, risk at least 1% ng yung account. Okay, and of course maglagay ka rin ng stop loss. Let's say if ang strategy mo is support and resistance, so maglalagay ka sa resistance sa pinakababa at least, how many pips? Okay, so 20 to 30 pips ang SL mo, pero ang target mo is mas malaki, 50 to 100. Okay, so mag-a-adjust ka na lang sa lot size mo, okay. At least isang entry lang, 1 to 2 entry. Alright. So dito guys, meron akong isang team ng trader, dito, lagi kaming naka-focus sa risk management, okay. So yung mga hina-handle naming account is malalaki, okay. So yun na yung trabaho namin, mag-trade lang ng mag-trade, okay, and kumikita rin kami siyempre, 'di ba? So ano nga ba yung strategy namin? Of course, marami kaming strategy ginagawa, alright, and hindi mawawala sa amin yung risk management. Ilan lang ba yung willing naming i-risk per trade? Okay. So, okay na sa amin magkaroon kami ng $1,000 in just 1 week or 1 month. Okay, so malaking bagay na rin 'yan, 'di ba? At least kasama mo yung pamilya mo, 'di ba? Kasama yung pamilya mo and nakakapag-travel ka, 'di ba? 'Yun naman yung pangarap nating lahat, 'di ba? Yung wala tayong ginagawa, yumaman, 'di ba? May napanood akong gano'ng vlog, alright. So, gano'n guys, ah, risk every trade 1%, 1 to 2% of your account. Okay, huwag kang mag-multiple entry. Napapansin natin lagi 'yan na ang daming entry na nakalagay. So, pabagsak na yung market, nagka-counter trend ka pa. Pabagsak na siya, nag-buy ka ulit, bumagsak siya isang candle, nag-buy ka ulit, 'di ba? So, 'wag gano'n, okey? Sabi nga nila, "If ang agos sumabay ka lang." Okey, hindi natin kayang kontrolin every candlestick sa market, okey? So, gano'n siya. So, para ma-avoid 'yan, if hindi ka sigurado sa trading strategies mo, 'yun, um, try mo na mag 1 to 2 entry per trade, okay. And of course, most commonly, okay, sa tingin nila aakyat, sa tingin nila bababa. Okay, yun yung sinabi ko kanina na walang pakialam sa atin si market, kung sino ka or gaano kalaki yung pera mo, okay. So, kaya nga ginagamitan natin siya ng strategy kapag nagte-trade tayo guys, alright? Para yun yung susundan natin. Okay, so sometimes FOMO din. Ay sayang, 'di ba? Ay sayang hindi ako pumasok, lumipad. Ay sayang, hindi ako pumasok, bumagsak, 'di ba? Nararanasan natin 'yan kapag may mga news, okay. Ayan na, may news na, pasok na, ganyan, 'di ba? Sa tingin ko aakyat 'to, ganyan, 'di ba? So, 'wag gano'n. Kapag newbie ka or even experienced trader ka, 'wag kang mag-trade sa news. Possible possible kasi magka-profit ka ng malaki, mag-loss ka din ng malaki. Okay, so 50-50 chance pa rin, okay. Sniper entry into poverty, tama. So, ang daming sabi sniper, ito sniper strategy ko, pasok ka dito tapos bibigay ka ng signal, 'di ba?
Tapos sinundan mo yung signal parehas kayong nag-loss. So gano'n. So ang dami niyan sa Telegram 'di ba, na signal ganyan. Itong price na 'to, akyat. So take note guys, kahit sinong pinakamagagaling na professional trader sa buong mundo, wala pong nakakaalam kung saan ang next move ni market. Okay, baka ma-scam na naman tayo diyan sa mga Facebook ads na nakikita niyo or sa YouTube. Okay. Alright. So wala pong gano'n. Kaya lagi po natin tandaan 'yan. Okay. So regret, iwasan natin 'yan na nanghihinayang tayo. Lagi natin tatandaan na 24 hours, 5 days a week si market. So na-miss mo yung, opportunity na yon, don't worry, meron pa kinabukasan. Okay. So hintayin mo lang. Okay. So eto, commonly din 'to, okay, anger and frustration. Okay. So nag-loss na ako, deposit ka ulit dun sa broker mo, 'di ba? Nag-deposit ka ng 200 sa tingin mo ano, aayon na sa'yo, magiging magaling ka na, parang gano'n ang mangyayari, 'di ba? So nagre-revenge trading tayo. Ang nangyayari na do'n is nagiging sugal na, okay. Isipin natin, okay, sabi rin ng mentor ko dati nung nag-umpisa pa lang ako, forex is a business. Maganda siyang business dahil ikaw mismo yung nagte-trade ng sariling pera mo, wala kang pinapasahuran, okay. Ikaw yung gumagawa ng pera mo. So isipin mo yung $100 na ininvest mo or yung iti-trade mo is papalakihin mo siya, okay. Hindi man ngayong araw, pero baka sa susunod na buwan, okay. So gano'n guys, okay. So made-depress ka din, okay. So nararanasan din natin 'yan as a trader nung nag-umpisa tayo. Halos mag-quit na tayo, 'di ba? Halos mag-quit na tayo sa trading. Okay, so 'wag tayo magre-revenge trade. Relax muna tayo ulit, 'di ba? Mag-meditate muna tayo ulit. Okay? Okay, and, best quote, "It's not whether you are right or wrong, okay, but how much money you make when you're right and how much you lost when you are wrong." Okay, so walang tama or mali sa market. Yung willing mo lang i-loss and yung willing mong i-target sa araw na 'yan, sa trade mo na 'yan, okay? Okay, so in trading, losers look for profit first and then worry about managing risk. Okay? So, ang pinagkaiba niya sa loser and winner. So, winners naman, manage risk ang inuuna. And only then, look for profit na. Ang mga professional trader, ang mga trader, okay, mga experienced trader, okay, ang una nilang ina-analyze is yung willing ng i-loss per trade na yan. Okay? And doon sila nagiging consistent and profitable trader. Mostly yung mga prop firm trader. Okay? So may kakilala nga tayo kanina na kausap natin, nag-deposit siya ng $100, naging 1,000. Okay? Naging 1,200, gano'n. So ayos, sabi ko, 'di ba? Dahil napalaki niya sa isang buwan yung $100 niya, naging 50,000 something plus or 60 na 'yun, gano'n palitan kapag 1,000 plus. Okay, so napa-60,000 niya yung 100 niya na deposit. So ano yung strategy mo? Sabi ko, "Sir, wala, hindi kasi alam ng partner ko ganito, hindi ko rin sinasabi sa kanya." So ano nga yung strategy mo, sir? Okay. Sa akin sir ano, basta hindi ako nagte-trade ng news, tapos kada hapon dun ako nagte-trade mga, 5 trade ko gano'n. Ang dami naman sir. Oo, parang semi-aggressive ako mag-trade. Pero na-handle ko naman tapos nagka-cut loss ako. So gano'n yung, maganda, sa trader na 'yon, okey, kung paano niya napalaki. So, nagtanong din tayo kung paano niya ginawa 'yon, okey. So, may sinusundan pala din siyang trading plan, yung may rules din pala siyang sinusundan, okey. So, matututo rin tayo sa mga ibang trader. Kung nandun kayo sa group ko, sa GC ko, okey, makikita niyo dun kung paano nagte-trade yung mga, experienced trader doon. So, nakakapag-share sila ng knowledge naman sa inyo guys. Okay? Okay, wala yung sniper entry guys ha.
Bebentahan ka ng course na worth of 20,000 gano'n. Magiging profitable ka daw, wala pong gano'n, okey? So, tinuturo ko lang sa inyo yung direct to the point, and ito libre naman 'to na ginagawa natin since kumikita din naman tayo, 'di ba? So, sharing is caring, 'di ba? Ayos ba? So, may mga question po kayo before we proceed? So, malapit na rin pala yung oras natin, ah, malapit na rin yung oras natin, naka-program siya. May mga question po ba kayo, guys? Wala naman? Or inaantok kayo, gano'n? Or boring? So, actually ano, 'pag may mga tamang nakakasagot na nagpapa-GCash tayo dun sa group natin, okey? Yung refresh lang naman. Sa Vantage Coach. Ano po yung sa Vantage, sir? Yung sa Vantage po may libreng 50 no deposit bonus. Libreng kapital po yun basta mag-register kayo dito sa link. Saan na ba yun? Mhm. Saan na ba yun? Nagtago na siya. Ito. So ito yun guys, yung sinabi ko sa inyo kanina. Ito, hindi niyo na kailangan mag-deposit, makakakuha kayo ng libre sa Vantage Broker natin. Okay. Click mo lang yung link dito. Okay, and after ma-fully verified, nag-upload ka ng ID and proof of address mo, after ma-fully verified, PM mo ko, ibigay mo sa akin yung account number, trading account number, email address na ginamit mo sa Vantage, and yung pangatlo is yung email. Okay, full name, sorry. Okay? Okay, send ko. Send ko dito. Ayan. Okay, so na-send ko na diyan sa inyo, guys. Ayan, so ang daming nag-ano, 'di ba, ang daming nagko-comment, 'di ba, dun sa ano natin. Okay, so pamigay tayo, mag-share lang tayo mag-share, 'di ba? Okay. Para 'pag kayo rin yung gumaling, share niyo dun sa ano niyo, sa family member or friends niyo, 'di ba? Sabi niyo master trader na ako sa buong mundo, gano'n, 'di ba? Wala na po kayong lalagay na refer basta na-click niyo po yung link. Basta na-click niyo po 'yan, fill out niyo lang yung information. So madali lang naman. Okay, huwag na kayong maglalagay ng refer by Alex gano'n, yung pangalan ko basta na-click niyo lang yung link okey na po 'yan. Okay, so almost ano na tapusin na natin yung, trading psychology natin na topic. I hope, marami kayong natutunan dito guys, okay? Kapag wala, 'wag na kayong umattend next next week. Joke lang, okey. Alright, so ayan, 90-90 rule yung sabi nga nila 90% of trader lose 90% of their capital within the first 90 days. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina ng, the date when they open their account sa live trading. Okay? So 90-90 rules. Okay? So ganyan yung mangyayari sa'yo. So hintayin mo pa bang mag-90 ka bago ka mag-loss, 'di ba? So hindi na. Alright? So kailangan mo talagang pag-aralan and umattend ka sa weekly session natin. Ituturo ko yung mga ibang strategy din. And yung trading system. Wala na tayong oras yung trading system, next ano natin 'yan, okay? Okay, and eto, quotes lang naman 'to, if you have a position going against me, I get right out, okay? And they are going for me, I keep them. Risk control. Number one rule, risk control. Per trade lagi 'yan, guys, okay?